ngayon parang beauty nun man kasi sa iba, ang pinakamahirap is starting. Sa iba, ang pinakamahirap yung sustaining. Oh, yun. Yes. Yeah. Kasi sa iba, madali lang simulan. Pero sunod na struggle mo dyan, paano mo siya Anong next? ituloy-tuloy? Paano mo siya ma-maintain? Parang ganun. Even sa gym, di ba sa gym? Pwede, okay, mag-gym na ako ngayong taon kasi New Year's resolution ko. Yan. Next month, wala na. February, wala na. Hindi, okay lang yan. Tapos nga sa kaya nga kudos sa Midnight Crisis kasi nakikita ko sa sign tuwing Friday talaga. Yeah. Glazing na Baka naman. sign yan. Pinapakinig ko lang si Sign. No, I mean, gusto ko i-shoutout si Aldo, of course. Like, Mismo kasama kami si dalawa yung Aldo. like, yeah, kami dalawa yung like parang mostly at this point kumbaga talaga nag-grind at this. So, hindi ko magagawa ito like. Medyo 50-50 at this point. I-uno reverse card ko si Sign dyan. I-uno reverse card ko si Sign dyan. Feeling ko talaga nadamay lang ako sa consistency ng Midnight Crisis. Pero dahil nagkaroon ako ng consistency dahil sa Midnight Crisis, ayoko rin umalis. Sarap magbulahan dito Yo! What's up? Welcome to a very special episode of Midnight Crisis. Kasama nyo tonight. Sign me, XYN and hindi SIGN, and Aldous. 500 million stacks. And kasama namin ang dalawang guest. Wow, dalawa. First time na dalawang guest. Yeah. B. James in the house again for the second time. Thank you, James, for what up? being in this episode again. And No problem, man. for the first time, ang partner ni James usually sa mga music and songs. Yeah. Zion. Yeah. Zion TV. Welcome Welcome. sa podcast, man. Thank you, man. Yeah. Very excited kami ni Aldous kasi para makausap pa yung dalawa for this kasi meron kayong recently released na bagong mixtape, confession mixtape ba? Parang ganun? Yung ba yung title niyan? Mixtape. Yeah, so yun lang. Kaya in-invite ko kayo. Actually, in-invite ko si James. Originally, in-invite ko si James and sabi ni James, sama ko si Zion for this episode. So, Zion, James, we appreciate you here sa episode. Thank you so much for giving us your time. No problem, man. Yeah. We're very happy. Basta Midnight Crisis yan. Matik yan, man. Ay, wait lang. Thank you, man. Wait, first of all, for our viewers and for our listeners, na-late kami na hindi namin to nagawa before recording. So, we will include this in our episode. Tayong lahat, palakpak tayo, please. Please. Oh, yeah. Yeah. We can clap, yeah. Hindi tayo pumalakpak. Si James na lang, okay? Yeah. Palakpak tayo. Like, Bilang. 3, 2, 1, clapper. Yeah. And isa pa. Okay. 3, 2, 1, clap. Nauna na. And last time, 3, 2, 1, clap. Let's go. So nakikita nyo behind the scenes bago kami mag-start. Hindi kami nag-start kasi 30 minutes beforehand, actually 45 minutes beforehand, nag-troubleshoot na kami. So like nawala na season 9. But anyway, ito na. Proper episode. Let's go. So yeah. Welcome. Gusto kong pag-usapan yung yung bago yung release kasi pinakinggan ko siya kanina hours before time mag-start recording para may fresh perspective ako. And yung mga music na release mo ngayon, yung 7 ba yun or 8? 7. 7. Iba yung tunog niya compared sa mga songs niya before. Parang mas paano ba? Yung content ng songs iba. Kumbaga parang mas positive siya in a way. Tapos may song na may song ang song na gusto ko dalawa yung mag-isip-isip ka ba yun or something yung title doon. And yung parang yung hindi ako mag-list sa titles. Yung isa yung parang about sa self-improvement. Parang nag-let go ka ng Sarili ko muna. girl tapos yung sarili ko muna. Yeah, yun yung parang nagsikaw sa ng songs. Lalo na yung paisip-isip ka. Ang ganda nung song niya. Ang ganda nung yung iba ka doon, James. Kumbaga, iba yung atake mo doon compared sa mga songs na ginawa mo beforehand. Like parang may ano bang genre to, Aldous? Yung parang medyo may sneaky vibes. Parang ganun yung vibes, parang Country ba yun? Yun yung naisip ko. Country siya. Country type. Yung parang country type iba eh. Usually kasi very R&B, hip hop, yun yung type nyo. Pero like yung naparinig yung napakinggan ko parang wow.
parang iba yung atake, different tong song na to. Kaya yun yung nagsikat sa akin. And yun din yung nagustuhan kong song. Kasi ang ganda nung like, ang ganda ng lyrics. Na-appreciate ko yung lyrics doon. So, salamat. ay, nagusto ko lang like, ano kayo, i-glaze sa start ng episode. Yeah. Yep. So na-curious ako, paano nyo na, ano yun, like, ano yung process nyo this time? Kasi usually, yung releases ng songs nyo, like, you know, like mga singles lang. So, what made you guys decide to like, mag-release ng ganitong kalaking project? So, sige, ikaw Sige, muna. ikaw muna pala. Sige, tayo dalawa sabay. Hindi, joke lang. Sige, Ako pwede. muna. Hindi, ano muna, kasi naisip kong strategy nung ginagawa namin yung mixtape na yun. Para kasi sabi ko, daming kanta dito, sayang naman kung hindi na siya malalabas. Kasi yung ibang mga kanta namin dito, parang wala na siyang schedule eh. Wala kaming target. Basta, ang pinaka naisip ko lang nun, sabi ko, what if mag-mixtape kami ulit kasi nagawa na namin siya dati. Way back 2023. Tapos ngayon parang sabi ko, subukan natin ulit mag-mixtape since ano naman tayo ngayon, mas free tayo ngayon kasi wala na tayong schooling, wala na tayong ganong stuff. So, sa tingin ko mas makakapag-focus kami kaya yun, namili kami ng mga naka-line up sa mga unreleased namin na kanta dito tapos nabuo yung Players Confession mixtape. Parang ganun. So unreleased yun yung mga songs na unreleased, kumbaga like matagal na siyang gawa, yun ba yun? Yung iba, Tapos- one year old na yung iba dun eh. Damn, wow. Like ang tagal na pala niya sa kitchen, kumbaga matagal na siyang niluluto. Mismo. Baka mapanis na kasi pag hindi namin nilabas eh. That's true, yeah. Pero yung sabihin natin 1 year na siya, like 1 year na yung beat or kasama yung vocals? Ano siya? Sige, ikaw, Leo. Siguro nung nirecord kasi siya, kasi medyo nawala rin ako nun sa scene eh. Kasi yun nga, may mga nangyari sa akin na iba din, struggles din. Pero nung nirecord kasi siya, yung mga iba dun, kasama ako. So, basically, alam ko kung paano siya tumatakbo, kung ilang taon, so, yung mga iba dun, naabutan ko pa, like, yung mga 1 year, naabutan ko pa siya. So, may mga iba kasi na nakanta doon na wala ako, kumbaga, nirecord siya nang hindi ako kasama or hindi niya ako nakakasama that time. So, yun. Bale, parang ano siya, halo-halo na siya yung mga kanta dun na hindi siya talaga naka-sked. Parang yung iba doon, ngayon lang nagawa. Tapos yung iba, last year pa. Okay. Parang ganun So, siya. merong mga kanta rin talaga na ngayon lang nagawa. Na recently. Okay. Mga way back Yeah. April, ngayong taon, yung iba March, ganyan, iba May, mga ganyan. No. Gotcha. Ay, by the way, hindi ko na-plug. Like, listen sa songs sila, guys. So, Yeah. man. Yeah. Nasa YouTube channel ni V. James. Yeah. Players Confession Type nyo lang B. mixtape. James. Yung name niya, lalabas doon. B. James Official. Yeah. Tapos nandun yung pinaka-recent songs. Yeah, just listen to them. They're great. Again, favorite ko yung Mag-isip-isip ka. mag-isip-isip ka. Yeah. Ayaw ko, yun yung nagsiksa. Tsaka yung PNP. Ayun, maganda rin yung PNP. Yes. Paborito. wala Rin sa- siya. gusto ko yung Nakita ko nagustuhan ko rin yun siya. Okay. Gustuhan Yeah. ko rin yun siya. Akala ko, sabi ko, magiging political ba din si James? Sabi ko na eh. Di Yung ba, parang, yun yung clickbait. vibe. Di ba? Parang, Alright. shit. Yeah, Kasi, tapos parang, yun yung meaning ng PNP. Okay, pagdating gotcha. ng panahon Okay, kasi sa yun, dulo. kaso pag alam nyo naman mga generation natin, di ba, Sign Aldous. Pagdating ng panahon, may naaalala na kayo dun eh. Artist, di ba? Kasi hindi kumanta. Sabi ko, nilaro ko since sanay naman ako, yung ibang kanta ko, PSP yung title. Yung iba, PNP, iba. Basta mga, ano ba tawag yung acronym, ganun. Acronym. Yun, parang yun, PNP. Ayun yung naisip yung Yung alternative title. yung paborito kong kanta, acronym din. Ano Pero yun? wala sa mixtape. Tapos, Ano yun? yung mas naging masaya, Eminem. Eminem. Salamat. Solid. Tapos ayun din pala. Okay, good segue yun para sa akin. Ay, ispatan yun. Bagong tunog ni Eminem. Kasama dun si Zion. Tsaka Actually, yung lyric yun visualizer. yung gusto kong Kay Bani. tanungin kay Zion. Kasi,
ngayon naririnig ko yung speaking voice niya. Sobrang iba siya sa singing voice ni Zion. Yeah. 'Di ba? Yeah. Yung pagkakanta niya dun sa Eminem kasi ilang beses ko talagang binabalikan yung Eminem kasi yun nga, paborito ko nga yung Eminem na kanta nyo. Ayun. Tapos naririnig ko magsalita si si Zion. Ibang-iba dun sa kahit na wala ka na. Man. Kumbaga, okay. Ganun talaga yung singing voice mo, Zion. Ay, magkaiba talaga siya sa speaking voice mo. Like, sobrang layo nung agwat. Alam mo yun? Hindi ko rin alam kasi marami na talaga din nagsabi sa akin na mga tao din. Iba daw talaga yung speaking voice ko sa kung paano ako makakanta. Like, parang pinakaiba. Parang parehas lang naman sa tingin ko. Parang masyadong nabago. Ang rinig namin parang kang mainhin na tahimik lang na, alam mo yun, like parang, alam mo yun, yung goody two shoes lang, di ba? Yung mabait lang. Tapos kapag kumakanta, may charisma, ramdam mo yung charisma. May sapak eh, di ba? May amas, kumbaga. Notification shade. Siguro kalmado lang din yung vibe ko rin. Kasi, siyempre, may mga kasama ako dito na na hindi siya so parang nakakaya rin ilabas yung wild side ko like yung gano'n. So pero hindi man masyadong though hindi naman siya yung nahihiya talaga, pero kumbaga parang iniingatan ko lang din yung mga choice of words ko kasi minsan pag maangas talaga ako, parang may mga iba akong nasasabi na hindi na siya goods. Okay. Explicit. Pagpapakinggan ng ibang mga tao. Okay yun. Actually, sobrang solid na explanation yun na kahit actually hindi yun masyado napapakita sa culture ng rap pati ng hip hop na parang pareho na yung demeanor ng mga tao sa loob ng booth pati sa labas. Nagigets niyo yung sinasabi? Parang may character, di ba? Yung merong Tapos yung angas hindi na nawala kapag tapos na mag-record. Alam niyo yun? Yun yung parang issue. Yeah, consistent na like parang character na in and out. Parang di mo nakilala kung sino yung true na tao dun sa yun. Sa music creation. Yeah. So maganda parang nasa gitna ka lang na okay, meron kang chill na mode. Tapos pag kunyari mag-rap kang ganyan, labas mo yung the best na ikaw. Siguro yung parang ewan ko, yung naisip kong terminology, parang susuot mo iba't ibang klase ng hat. Ito muna yung hat ko muna ngayon, tapos sa susunod ito naman. Para siyang ganun. Pwede rin. Yeah. So, curious ako kung paano kayo guys nag-meet, basically. Yeah. Kasi like yung nakausap na, si James Lay naka-interview namin before, way back pa. So ngayon, dahil dito na si Zion, na-curious ako, paano nag-start tong relationship na to? Meet cute. Yung una talaga, hindi talaga ako yung una niyang nakilala. May iba pa akong nakilala bukod sa akin. Aray. So, parang may yung dati kong tropa, yun yung nakilala niya. And then nag-collab sila nun. Okay. So, tapos nun, nung hinalungkat ko yung channel niya, nakita ko, okay pala siya. Okay yung mga channel niya. Nice. Yung nung nagkakilala sila, parang may iba ding may ibang may nangyari ding something, pero pag titingnan mo siya parang wala naman. nung nakilala yan nung nakilala niya yung tropa ko nung nag-collab sila. So okay, goods. So kinalala ko din siya. Ayan. Tapos gumawa din kami ng project. Yung unang project namin, which is yung Chase, yan. Nasa YouTube channel ko, Zion TV. Yan, yun yung unang project namin. Wow.
Ayun din pala, listeners, viewers, check nyo rin yung YouTube channel ni Sion TV. Nasa yun, yeah. Yeah. XYON. Yes. Hindi SIGN. Hindi, joke lang. Sorry. Inside joke lang yan. Okay. Okay. Sige, go on. Sorry, Sion. Tapos, ayun. Hindi ko na rin alam kasi, napasama na lang din talaga ako. Parang kasi, basically may nakilala akong nobody, tapos Ooh. okay ba yun? Wait, second. Spicy. Mainit agad. Spicy. Joke lang. May nakilala akong kagrupo ni Sion dati. Hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi yan, nobody. Yeah, Tapos it's yung good. tapos basically yan, somebody, tapos nobody, nagkakilala, tapos, wow. Yung mainit tapos yun, since ayun yung mas nakakasama ko, yun, si Sion, hindi ko siya masyadong nakakausap-usap pa nun kasi iba pa yung naging dynamics namin yun kasi yun nga yung mas nakakasama ko dati. Hanggang dumating yung point na mas nakasama ko sila sa ibang lifestyle na kasi nagkanya-kanya na rin yung grupo Yung dati naming nakasama na yun Hanggang sa eto na, nabuo na yung Wolf way back January 2023. Pero nagdikit kami ni Sion nung September, October 2022. Ayun yung pinaka pagsasama So, talaga namin. Pandemic pa yun, right? Pandemic pa? Medyo, medyo pa Kasagsagan. tapos na yung pandemic. Tapos kayong dalawa talaga yung nag-stick sa isa't isa. Kami talaga yung pinaka Solid. natira yung pinaka lehitimo. Yeah. Tsaka parang naisip ko din na parang, ako lang yung parang ako lang yung pinaka down dito. Okay, sige. Panindigan na natin to. Parang, di ba? May mangyayari naman balang araw dito. Parang nangyari na yung mga dapat mangyari. Ganun. Tapos hanggang eto kami, solid pa rin. Yan. Okay, Yeah. kasi ito, si Sion, madalas, siya yung kumakanta ng hook or ng refrains, ng choruses ng kanta ni James. So, Sion, ano yung genre mo? Kasi, ikaw ba gusto mo rin yung nagra-rap or ano ba yung gusto mong maging trajectory? Parang ganon. Anong gusto mong trajectory ng parang sa akin, flexible kasi ako Kaya ko mag-rap, kaya ko din kumanta. So, parang ang sa akin, bakit natin pagsabayin? Diba? Pero ang pinaka-genre ko talaga din, more on R&B ako nila naririnig. R&B. Wow. Yeah. R&B nila ako naririnig. Pero hindi ko siya kiniklaim na, R&B ako kasi parang mas gusto kong nasa kategory pa rin ako ng hip-hop. So, ganun siya. Parang ganun ko siya tinitingnan. Yeah, so, I'm curious though, saan nag-start ikaw, Sion, sa music? Sa music, basically. Kasi narinig na namin yung origins si James sa episode before. Episode 5, panoorin nyo, listeners, viewers. Yeah, super recommend ko yun. Yeah. So ngayon, Sion, parang saan ba nag-start to? Kailan ka naging curious sa music and ano yung spark para ito yung itahak mo na career? Dati talaga, hindi ako music geek talaga Parang, ang pinaka inaaral ko dati tula Nung wala pang rap, hindi pa ako ng mga rap na yan. Wala pang rap. Ang inaaral ko talaga parang tula. Parang natutuwa ako pag nakakakabisa ako ng tula, basically parang gano'n. So hanggang sa Punta ka doon. ayun, nakilala ko yung mga dati kong circle. Yan, tapos mga rap silang ganyan. Nung mga panahon na yun, pag rapper ka, ikaw yung pinaka somebody sa ano to namin sa school namin kasi may school ako dati na pag nag-aaral doon yung mga basically nag-aaral doon yung mga katulad kong blind yan.
Pero ayoko na i-flex masyado. Pero ganun. Ka-flex-flex Basically, yan, ganun. okay? So go for it, man. Basically, ganun. Tapos, dun kasi, pag rapper ka, at nakikinig ka ng rap, sa mata nila, in ka sa kanila. In ka sa tropa nila. In ka sa ano nila. Pwede ka nilang maka-jamming, ganyan. So, ang ginawa ko, sumama ako dun. Nakolekta ako ng mga paborito nilang rap. Yung sa gusto na nila ako makonekta, masali sa grupo nila. Yung yun. Doon na nabuo yung music career ko. Doon na siya lumago talaga na natuto ko magsulat. Una, pag nagsusulat ako talaga dati, may papel kasi wala pang recording nun eh. Baga, performance pa lang sa mga events sa school, ganyan. Pero nung nagka-recording na, yun, naisip ko, sige, maximize natin to. Pero mas na-maximize ko siya nung napunta na ako dito sa Wolf. Nung nagkaroon na ng Wolf. Kasi mas nagamit ko talaga siya. Mas masasabi kong nagamit ko talaga siya. Nandito na ako. So like parang ano ba, lahat ba yung self-taught? Like sabi mo kasi sa una papel ka, di ba? So Brain, nung ano transition brain, ka sa... brain paper. Yeah, yung nag-transition ka sa like, you know, like basically technology. Ang hirap i-navigate nun, especially sabi mo nga, like, you know, blind kang person. Mahirap, you know, i-navigate to ang daming UI. So, paano yun? Like, may nagturo ba sa'yo? Or talagang binroot force mo lang na i-on yung text-to-speech tapos talagang maniobrahin lahat ng setting hanggang sa makabisado mo yung, you know, yung kung nasan lahat ng settings. Kasi doon ako namamanga kay James and sa'yo kasi like, yun yung unbelievable doon. Like, parang yung iba, ang pinakahirap nila is yung paggawa ng kanta pagsulat. Pero kayo, may dagdag kayong issue, may dagdag kayong problema, obstacle, na like, yung mismong pag-navigate lang nung equipment nyo is kailangan talaga kontrolado nyo. So like, doon ako like, so sa'yo, sa akin, paano ka nag-start? Tinuro ka ba ni James? Or like parang nagturo sa'yo? Or talagang pinush mo lang mag-isa hanggang sa nakabisado mo na yung settings ng lahat? Yung una tol, nung first time ko mag-aral ng computer, mahirap siya sa akin kasi alam ko na doon mag-YouTube ka. May alam ko, YouTube, yan, music, mag-soundtrack ng music, ng pinaka-ano ko. Basically, alam ko. Yung may isa akong circle na magaling sa technology siya, basically. Yun, siya yung pinaka-nagturo sa akin. Mula sa editing software hanggang sa iba pa. Mula sa pag-mix, ganyan. So, yung dati namin tropahan, which is yung nakilala ni B. James, hindi pa yun yung pinaka nagturo talaga sa akin. Iba pang circle yun. Before pa yun? Okay. Okay. Binahagi ko na lang, kumbaga ako, yung lahat ng tinuturo ko, yung andun pa ako sa grupo hanggang dati, sa grupuhan ko dati, binabahagi ko rin sa kanila. Lahat ng mga natututunan ko sa mga circle na nakakasama ko, ganyan, binabahagi ko sa kanila. So, parang yun yung papel ko dun sa grupo hanggang. So, kaya, yun yung pinaka dynamic ng grupo nyo. Okay. Dati. Okay, James, eto, yung Wolf Bloods ba, ganun din yung dynamic? Like, nag-share kayo ng knowledge, ng mga alam nyo sa music, or ano yung dynamic ng Wolf Bloods? Yung Wolf Bloods kasi parang, hindi siya talaga nabuo, hindi siya nabuo na, parang, okay, tara, buo tayo grupo. Parang nabuo siya passive na lang dahil meron kaming naging lifestyle na parang napagkakasunduan na ang pinaka naging magandang symbol doon yung characteristics ng wolf. Tapos, parang, ayun, in short, parang doon siya pinaka nag-matter na dahil parehas naman kami ng belief. Parang since
yung Wolf Bloods, hindi mo na siya maalis na ano eh. Grupo na siya kasi more than one na yung doon eh. Nandun eh. So parang okay, be it na lang na magiging grupo na siya at the same time ay hindi yung mindset, lifestyle na pinangahawakan namin yan. Parang ganun. Parang eto na yung Wolf. Kami na yun. Nagiging grupo lang siya kasi andito kami sa hip-hop industry. Parang ganun. So, pero basically, hindi talaga siya grupo. Ano siya? Lifestyle talaga, mindset. Lifestyle. Tinuturing namin siya as lifestyle namin. Ganun. Ilan So, kayo ano yung lifestyle? total? Ano yung... Ay, sige. Hindi, sige, go. Okay, mabilis lang naman yung sa akin. Ilan kayo sa Wolf Bloods? Or Yung pinaka nabuo yun, 3 kami dun. Kasama namin yung isang... ewan ko. Andun yata si Sign nun yung isang nakakasama ko dati. Aldous, naabutan mo yata yun yung nung kumanta tayo sa sa college, yung COC showcase. Yan, siya yung kasama ko dun. Showcase. Di ko maalala. Oo. Basta yung bandang May 2023. Yun yung isang kasama namin. Si Julius, yan. Pero yung Yan. front nun, kami talagang dalawa. Kami talaga Kayong dalawa, yeah. Yeah, so may sinabi kayo about this sa lifestyle. I'm curious, what do you mean by that? Can you be, what do you mean by Wolf Bloods na lifestyle? Ano ba yun? Parang more on siya, self-improvement. Self-improvement, yes. Yan, parang dun siya, kung ano yung mas alam naming makakabuti sa sitwasyon namin. Parang yun, yung M&M, ayun yung pinakaunang produkto na nagawa under ng ganitong lifestyle. Yung M&M, lahat ng nakapaloob dun sa lyrics nila, parang imbis na emotions yung nangingibabaw, mas inuuna namin yung kung ano yung mas makakabuti sa ngayon dahil sabi nila feelings don't think daw eh. Mas inuuna namin sa ngayon yung kung ano yung alam namin yung makakabuti, ganun. So yun, basically ganun yung Wolf. At saka hindi ko na rin masyadong ma-disclose yung iba kasi yung iba dyan mas malalim na. Malalim. Hindi na siya. But hindi pwedeng i-disclose. But mas kami, siya, parang- ang daming episode namin ni Aldo sa sobrang lalim namin na parang feeling ko kami dalawa lang manonood ng podcast. Hindi, parang siya, parang hindi na siya para malaman din ng lahat dahil yung iba doon, mas kami lang talaga yung pinaka makakaunawa dahil kami yung pinaka parang nasa dugo na namin siya. Parang ganun ba? Pero kung gusto nilang malaman, pwede naman bayaran. O bayaran na lang kami. Ganun siya. Oo, Gcash. May Telegram. online course pala no? Pwede. May online course naman. Lalabas din sa BGM State. Tsaka si tayo na kayo. Joke lang. Yan, ganun. Let's go. Yun, ready na. I-ready nyo ni Gcash yun sa mga credit card. Diba? Wolf Sa Bloods description exclusive. below. Let's go. Pero, Yeah. okay. Ito, feeling ko, ako lang yung makakatanong na ito. Bilang, pareho tayo ng field, tayong tatlo. Ako yung fourth wheel. Actually, Sign. Ikaw yung fourth wheel ngayong episode. Okay, as artists, ganyan. Ano yung sobrang gasgas na ng creative process eh. Pati napahapyawan na rin natin kanina yung creative process. Pero ano yung parang end goal nyo dito? Parang gano'n. Kayong dalawa. It doesn't have to be kayong dalawa na magkasama. Pwedeng kayong dalawa as individuals. Gano'n. Ano yung end goal nyo? End goal. Siguro para sa akin, ang pinaka end goal ko yung maiwan kong legasiya sa music. Tapos maging life-changing man yun kung meron mang matatapik ng kantang yan. Siguro okay na ako dan. Yung fame, yung money, para sa akin secondary na lang siya. Kasi pinaka ko lang naman talaga dun yung ito yung calling ko eh. Purpose at saka calling na rin at the same time. Yeah. Kaya para sa akin, pinanganak ako para gumawa ng kanta. Yan. Damn, that's Yeah. yeah.
Sobrang same side. What a Wala quote. rin akong Yeah. wala rin akong Yeah, masabi what a doon. quote. Solid. Yeah. Ikaw Sayon, anong ano mo? Anong end goal mo? Siguro sa akin, may part din na gano'n na makapag-iwan din ng legacy. Mm. Pero, tapos, syempre, una, yung maka-aim ng crowd ng Mhm. ng audience. ganyan. Yeah, ng following. Yes. Kahit hindi malaking audience, kahit maliit lang, basta kumalat lang talaga yung Makilala. Oo, ganun. Basically, ganun. Kasi, once na ganun yung meron ka, magsusunod-sunod na yun. Yeah. Lahat eh. So, basically, parang ganun siya. And, yung makapag-inspire din sa mga, and then, mga nakikinig sa amin, and sa ibang, kasi ako, yung genre ko kasi ngayon, kumpara dati, nung nagbago siya ngayon, more on, so, basically, iba na rin yung audience. Yes, of course. So, basically, puro siya mga batang, mga new wave na lalaki. Ganyan. So, basically, yun yung pinaka, ko. Pero, ang pinaka end goal ko is parang sa sarili din na parang okay, sige. Parang pag napakinggan ko tong kantang to nang naliligaw ako, ganun. Parang, meron pala akong kantang ganito. Ganyan, parang matapik ko din sarili ko din ba okay, pag na lalagay ako sa dark na sitwasyon, ganyan. Kasi yun yung unang mo kailangan din matapik din minsan. So, mahalaga din na kailangan na yung mga ginagawa mong kanta, una mong kinakausap sarili mo. Ganun. Parang, eto Good ba, parang stuff, yung man. pinaka naisip ko rin na, hindi porket ayun yung lyrics ng kanta mo, dapat lahat ng lyrics mo nangyayari na. Pwede mo pa rin naman ilagay yung mga lyrics mo na kung ano man yung future goal mo. Kasi, lalo na sa hip-hop, kung aware ka dun, Aldous, na kung ano man yung lyrics nyo, dapat parindigan yan. Pwede naman art pa rin yung hip-hop eh. Art pa rin yung music eh. So, hindi porket maglalagay ako dito ng, magiging billionaire ako. Delusional na yan. Siyempre, ayun pa rin naman yung pinaka gusto mo pa rin mangyari. Diba? Parang hindi lahat ng nasa lyrics kailangan mong isabuhay. Parang lahat pa rin doon, ayun pa rin yung pinaka gusto mong mangyari. Hindi, parang basically hindi lahat kailangan nangyayari na. Pwede mo pa rin siyang ilagay kahit yung mga mangyayari attraction, pa lang. law of attraction, parang gano'n. There we go, yes. Kasi Kaya yan yung yung pinaka mga- naririnig ko eh. Na Kaya parang, yung mga ibang kumukontra sa amin na, hassle kayo dyan. Hindi mo talaga kayong ma-hassle. Parang gano'n. Hassle kayo dyan. Wala naman kayong hassle talaga. Like parang sa akin, hassle yung rap namin. Hassle namin to kahit sabihin mo wala pang pera dito. Pero, meron pa rin sa Spotify. Hindi pa lang ganun malaki. Nasa Spotify di pa lang. malaki. At least may pumapasok ng dollar. Okay na, Sa Jay. Spotify, yeah. Patan niyo yung B-James Nasa nandun sa link Spotify. below. Nasa link B-James below. worldwide. Spotify links. So, yun. Parang, hindi naman lahat kailangan. Kaya sa mga sa mga artist din diyan, isulat niyo lang yung mga lyrics na na gusto niyo isulat. Kahit nga, 'di ba, kung nakikinig din kayo ng mga music, yung mga ibang love song, sinasabi ikaw lang pero meron pang iba, 'di ba? 'Di ba, may mga love song na ikaw lang, wala nang iba. Yeah. Pero ang babalitaan mo, merong 'di ba? Kaya isulat niyo lang kung anong gusto niyo, men. Siguro honest lang din talaga yung kanta namin. Siguro mas honest lang yung ibang namin. Honesty lang talaga yung pinaka namin din. Parang yun, naalala ko lang, men. Yup. Okay, meron akong maidadagdag dun sa
I mean, medyo magiging preacherly ako dito, pero feeling ko, hindi ko alam kung marami nang nagsasabi sa inyo, pero medyo gasgas na kasi ito. Yung mga nagrereklamo sa inyo na wala kayong hassle. Kung sila meron silang time na magreklamo, so ibig sabihin sila yung hindi nag-hassle kasi sinasayang nila yung oras nila. Ang dami nila dami nila At saka parang, ayun lang nakita ko yung mga ibang binabato sa amin, ikaw din yan Ayun yung reflection mo sa sarili mo. Kaya mo nasasabi. Yeah. Parang, Pati, kaya, isipin nyo pre, swerte kayo kasi may hater kayo. Ibang level na ng ano yun, men. Ibang level na yun kapag may hater yung ano ka pa lang, na. di ba? Mindset, right? Yeah. I-take down pa lang yung mga content mo, di ba? Ibang oras na rin yung ilile. Pwede mo, pwede nyo pa pag-usapan nyo? Pwede ba yun i-splock, i-spill? Kasi like nagkaroon kayo a few months ago ng, ano ba, for issue, let's say drama. Sabi nila baka daw sabihin, huwag na kayo mag-podcast, ilapat yun na lang sa bit. Sasabihin sa amin Hindi, pero since kayo, no? andito na tayo. Kasi may mga ganun may mga issue na hindi mo na kailangan i-brag ng i-brag dahil binubuhay mo lang yung yung issue na yun at saka parang mas binibigyan mo lang sila ng time. Pero since para sa Midnight Crisis, Ayun. siguro Exclusive. Yun. siguro sa akin ano rin siya para sa akin blessing in disguise din siya kasi mas nalaman ko yung ibang kailangan kong malaman since nandito ako sa platform ng YouTube. Kasi parang napaka-practical kong tao na hindi ko muna siya inaalam hanggat hindi ko pa siya magamit. Kasi para sa akin hanggat hindi mo siya, kahit alam mo siya pero hindi mo siya nagamit, hindi mo pa rin siya alam technically. Kasi hindi mo pa siya nagamit So, mas ma-appreciate mo lang yung knowledge na yun kapag nandun na siya. Kaya, nung nangyari yung bagay na yun, naging grateful din ako doon kasi ako yung nauna Since nangyari sa akin siya, dumating din yung point na kay sa akin naman na channel yung pinutakte. Nadali. Tapos yun, at least. Pati yung, man. Oo, alam na namin yun, naging Okay, Kasi, sige, go. kasi para sa akin, kaya ayoko rin siya masyadong pag-usapan kasi ang pinaka dahilan lang naman nun, personal issue. Personal. Oo, kaya, kasi hindi mo pwedeng sabihin hindi personal kasi kung yung ibang part lang ng kanta namin yung aatakihin mo, ang tagal na namin ginagamit yung part na yun, bakit ngayon mo lang siya ginagawa? Parang ganun, bakit ngayon mo lang siya hinahabol? Parang ganun ba? Okay. Yan, ganun. Ano to? Okay. First of all, Sign, okay lang naman mag-disagree sa sinabi ng guest, di ba? Okay lang naman yun sa Midnight Crisis, di ba? Hindi, dapat bigla tayo nag-meet ang ulo ng tango hanggang sa end ng conversation. Hindi. Parang meron kang, hindi kasi, May nag-reach out kasi sa akin si James about dun sa Ah. issue na nangyari. Okay. Tapos, ang sinabi ko kasi sa kanya dun is, yung sinabi kasi ni James kanina na, yung basically we'll cross that bridge when we get there mentality na parang ina-enjoy niya kung ano yung meron siya ngayon. Tapos tsaka niya na po problemahin yung ibang bagay kapag dumating na yung problema. Hindi ko sinasabing like 100% pangit yung ganong mindset or perspective. Pero yun yung sinabihan ko si James noon kasi tumawag siya sa akin dito sa Messenger din. May behind the scenes scoop pala tayo dito. Oh my gosh. Hindi kasi yun kasi talaga yung nangyari. Pati, man, as an artist, sabihin natin, ikaw as a filmmaker, meron kang ginamit na material ng ikaw, sa intellectual property mo, pero sabihin nating execution ng ibang tao. Tapos yun yung ginamit mo sa film mo. Tapos kapag yun yung nangyari, na put out mo na yung film, tapos sinabi bigla nung gumawa, nung nag-execute nung idea mo, ay, joke lang, ayoko pala na i-show to, kaya iti-take down ko yung film mo. Ganun yung nangyari. Tapos parang, ang naisip ko ngayon na nung kinausap ko si James, sinabi ko sa kanya na, pre, yan yung dahilan kung bakit
kahit kaibigan, which is basically, ito yung nangyari sa Midnight Crisis. Wala naman kaming NDA ni sign kasi kami lang din naman yung nasa Midnight Crisis. Yeah. Wala kami NDA, so So, okay lang na sa sabihin ko hobby, to kahit on air, kahit on the episode. Yun yung dahilan na kahit merong sense ng parang closeness, nagkontrata pa rin kami ni sign. Gets. Yun yung like super kailangan talaga nun. Kasi yun yung pinaka mailalaban mo eh. Yun, actually, yung appeal sa YouTube, pwedeng ipakita mo yung kapag meron kang kontrata eh. Tapos kapag wala namang breach of contract doon, sabihin mo lang doon sa YouTube pag appeal mo. There's no such kumbaga hindi kasama sa kontrata yung ganito ganyan tapos there has been no breach of contract made. Tapos yun na. Kapag hindi pa kapag hindi pa tinake down yung pagti-take down or ni-revoke yung pagti-take down, pwede mo yung dalhin sa sa mas mataas Sa court. Yeah. Kasi Yun yung ang pinaka dahilan. natutunan ko dun man, parang kung ikaw talaga, kung kumpiyansa ka na sa'yo talaga yung material na yan, hindi mo siya papalampasin eh. Lalo na kung may pera ka tapos gusto mo talagang pabaksakin tong taong to. Kung naniniwala kang sa'yo talaga yung material na yan, dadalhin mo yun sa court, man. Ganun din naman ako. Kung since naniniwala akong sa akin talaga yung material na yan, hinihintay ko lang na magdemanda siya. Nandun na ako sa point na yun na, sige, magdemanda ka. Same. Wow din yung Kasi, hindi ako luluhod sa harap mo since alam ko yung tama. Alam ko yung ground ko na pinapanindigan ko na. Ayun. Actually, yun yung dahilan kung bakit sinabi ko sa yung sinabi ko na parang, sa mga susunod mong kahit gaano pa close ganyan, kailangan may kontrata. Kasi, gets, sobrang saludo ko sa'yo sa fighting spirit mo na hindi ka lulod, lalo na't pag alam mo yung tama at alam mong sa'yo naman yung material. Kasi parang pero at the mo same na time, tama sila mali ka eh. Oo. Kapag nag-concede ka, kapag nag-surrender ka sa minsan naman kasi may sa mga pressure. tamang, pwede mo naman siya ipaglaban eh. May mga tama din na minsan pananahimik na lang din yung sagot doon. Pero since nandun kami sa context ng ibang level na rin na usapan, syempre paglalaban ko yung yung art ko. Ayun. Since ito yung buhay ko eh. Pero ayun din yung dahilan kung bakit sinabi ko nga sinabi ko na na magkontrata kasi it's kind of an angle of bago ka mapunta doon, have the right resources to cover your ass para kapag tinro under the bus ka ng ayan, katulad nung nangyari sa recently, meron kang panglaban. Like, gets ko na gusto mong ipaglaban, pero kailangan armado ka. You know what I'm saying? Parang ganon. Gets. Ayun, yun. Pero ang magiging ano lang din doon, ironic lang din doon. Kung dadalhin mo sa court yan, wala ka rin naman kontratang eh. No, wala siya may lalaban. Wala kayo may lalaban sa isa't isa. Yun yung nakakatawa doon. Show me your gut, boy. Come on. So, Diba? pero anong naging resolution niya? Like, para to skip ahead lang a bit kasi nagkaroon ng ganyang drama Ang issue. pinaka parang wala. Siyempre, pinalabas niya pa rin na hindi porket tawag lang, basta nabalik yung mga video nyo, wala na kayong kasalanan. Na-reinstate, wala na kayong kasalanan. So, hindi na namin siya para sagutin pa pabalik kasi wala ka ng credibility para sa akin, men. Tsaka hindi na namin in-handle, basically. Kasi may mga issue na hindi mo naman kailangan i-handle. Pero May mga ayun issue din lang, na- kumbaga, ayun lang din, silence just to is the key. push the point across. Kasi naalala ko rin, James, sinabi mo sa akin na mahal na mahal mo yung gawa mo na yon. Like, ayaw mo talagang isuko yun, kaya gusto mo ilaban. Hanggat maaari, hanggat kaya ko ipaglaban kasi may mga pagmamahal na pagpapalaya din yung pinaka magagawa mo. Lover boy, Lalabas ng 101. inner wolf. Mapagmahal na alpha Lalabas ba? ng inner wolf, man. Ito yata. Yan. Hindi, pero okay. Humuhugot ako Yung dun sa part na yun, kumbaga as an artist, kahit si Sign as a filmmaker, as an aspiring filmmaker, tayong lahat as aspiring artists, meron tayong mga artworks natin na kahit hindi yun yung magnus opus natin, kahit hindi yun yung masterpiece natin, alam mo yun, sobrang emotionally attached tayo. For sure, yeah. Lalo na, artist tayo, sensitive tayo. Yeah. Lahat siguro dati, sa nung- Com Arts, Bascom. nung wala pang Wolf Blood siguro, ganun masasabi kong emotional type bit ako nun na. Siyempre, artist ka, tapos lahat ng mga
ipapasok mo sa sarili mo, kailangan mo yun para Puhunan mo yung ng emosyon, kanta, eh. Oo. mailabas din doon. Eh ngayon, mas kaya ko na siyang, alam mo yung pagmukaing may emotion doon. Ayun yung pinaka para sa akin ibang level ng artistry na kapag ito mukhang totoo pero hindi namang talaga yun yung pinaka ano nun. Para lang talaga sa art. Mas ibang level din yun. Parang ganun. Okay. Yeah, fascinating. Yeah. Pero ang kung may lesson man ako natutunan dito talaga, siguro yung kung paano namin siya i-handle or kung paano kami mag-react sa sitwasyon. Kasi basically, kunyari yung iba, makita mo na mabash lang sila ng mga kamag-anak nila, nababasag na sila, di ba? Parang ganun. So, kami, ito nga yung partida dyan. Partida, konti pa lang mga ganun sa amin. What more pag million Global na global. bash na yung Yan. Global bash. naranasan mo talaga. Kapag kinancel ka na. Oh no, yung mga ganun, mga ganun, Yeah. bash na yung mararanasan mo, di ba? Paano mo siya ma-handle? So, kung sa maliit pa lang, tumitiklop ka na, at mo ba pag million ng bash yung nakuha mo? Pero may naisip akong tanong, men. Diba? Maka-cancel ba yung greatness? Oof. Pwede. Okay. Ito naman na tol, si Gads ka Hindi. pinakot pa eh. Diba? Sa bagay, sa Diba? bagay. Lahat ng greatness talaga. Kinakancel. Lahat ng Pinipilit greatness nilang, talaga, okay, get. mapatahimik din. Kahit pala historical pa, may may cancel culture na. Alright. You heard it here. Si Jesus Christ ang first canceled na in history, Yup. Let's go! Iba rin talaga ang aking homie. That's There it able is. take. Let's There go. it Meron siyang There it is. Yan ang godly wolf side. blood. There we go. May godly side pa rin ng wolf blood. Yeah. Pero going back lang, kayo, like, ang word na naisip ko, fighters. Wag like, parang lakas ng loob nyo talaga. Warriors Like, siguro, fuck it, tara, pwede. like, laban, Yeah. laban pa rin, laban. Kasi Yeah, medyo nakakatakot yun, lalo na pag may mga ganun, di ba? May mga copyright, pag involved na yung mga ganung terms, like, oh shit. Pero nag-push through kayo. And iniisip ko na lang din nun, mahal naman tayo ni God eh. Diba? Yun na lang isipin natin, diba? Okay, hindi tayo kasi paborito tayo ni God. Uy, grabe naman. May favoritism sa God mo, ha? Yun. Pero, may kanta nga pala kami ganun, favorite ni God. Favorite yan. ni God. Nasa Sayang Parang yun. TV yan. Talaga. There we go. Yeah. And amazing, yeah. Like wala akong masabi iba kundi like parang yung ang ba din sabihin ng word resilience kasi like ang word na yun. Perseverance. Yeah, yung perseverance, let's say. Yun nga, kaya Yun nga yun, pag like, nanonood to, ako like, ng keep going. Midnight Crisis, may katabi akong dictionary. O may nakataba akong dictionary. Kasi ganun ko pinapanood Ako yung gusto ko bigla. Midnight Crisis. Kasi yung ibang English ni Aldous dun, di ko Kahit na alam nga yung ako iba tol dito. kagabi nung pinapanood ko yung about sa... Oh no. Kay Nicole? Yung about sa... Oo, yun. Alright. Nag-search ako sa Shoutout nga pala kay Nicole. Ano mga ibang words no. dito? Oh. Mukhang meron kayo favorite episode. Oo naman, pre. So, I'm glad you Very liked it, appreciative kaming Wolf Bloods. Yeah, for sure. Yeah, thank you for listening din. Tsaka interesting. Yeah. Yeah. Ay, maraming topics, left and right, diba? Yun yung namin. Mismo. Maraming crisis, diba? Yep. Tulad ito, crisis to yung ano pa lang namin dito na call center dito. Crisis na to. Yeah, for sure. Yeah. Diba? Yeah, na-experience ko na yan, yung call centering. Grabe. Gets Like parang the mental stress. Exhausted ka ba Para dahil? maano ka dun. Malagpasan mo araw-araw. But, Kaya pigil din yung ibang mga yung ibang mga galaw ko din kasi. Maririnig so ito pa ka. yung ito yung Wolf Bloods na ano pa siya, restrained. Nakakulong pa, hindi pa to yung Hindi pa nakawala sa hawla. yung QB. May missing pa yung sa QB diba, sa Naruto. Hindi pa tinatanggal ni Naruto yung seal, diba? Next guesting, wild na, ganyan. There we go. Okay, there we go. Yeah. 1% pa lang daw. Pwede na ba? 1%. Okay. 1%. Hindi pa to Grabe, Ultra Felix, Instinct, diba? Patikim pa lang kung ano ba talaga ang Wolf Bloods. Yeah. Pero okay, sa actually curious.
ito na talaga music nitty-gritty stuff na to. Tatry na lang namin i-explain kaming tatlo nila James in simpler terms. Like, ano yung proseso nyo ng produce? Kasi nakagawa na, madalas kasing tanong yung paano kayo nagsusulat ng kanta, paano kayo nakakagawa ng ganitong kanta, ganyan. Pero ano yung proseso nyo ng pag-produce? Ng mga originals. Kasi sabihin natin, let's go back to the mixtape. Like, meron ba kayong parang frame na kinukuha sa YouTube, ganyan na pwedeng maging ganito yung type ng tunog? Or from utak talaga lahat? Sa akin kasi, ang pinaka-mantra ko dyan since nasa hip-hop kami, yung culture sa hip-hop, hindi naman, lalo na kung ano ka pa lang, simple beginnings ka pa lang na rapper. Hindi naman, wala namang nalapit sa yung producer eh. Yeah. Ang pinaka magiging strategy lang dyan, okay, hahanap ka sa YouTube ng beat, tapos kung natripan mo yung vibe nun, ay yung lalapatan mo. Tapos, kung ikaw na yung artist na meron ka ng kakayahang ipa-remake lahat nun or ipabago yung ibang part ng beat, kukonta ka na ng producer na pwedeng gumawa nun, tapos babayaran mo na lang kung magkano man yung magiging usapan nyo dun. Parang ganon. At saka meron din namang free for profit na pwede mo siyang pagkakitaan, pero para sa akin, risky rin siya kasi may mga artist ako nakausap na nung biglang putok ng kantang yun, hinabol pa rin siya ng hinabol pa rin siya ng producer kasi nga. Yun, pero para sa akin, kung dumating mo kami sa ganong stage, okay lang yun kasi at least yung recognition ng tao doon nandun eh. Andun yung acknowledgement na kapag okay, yan, edi yung mga susunod na kanta namin, marami nang nag-aabang. Parang okay lang, parang stepping stone. Sige, ito muna yun. Kumbaga makabuild lang muna kami ng fanbase. Yeah. Malaki-laki. For sure. Yeah. Kasi kung titignan nyo, ewan kung aware ka din dito, Aldous, pag sa hip-hop scene kasi, kapag hindi original yung beat mo, ang pinaka nila dyan, bash nila dyan, nakaw beat. Yeah. Pero kung actually, mas magiging it's either meron kang ghostwriter or magnanakaw ka ng beat eh. Yun yung pinaka malalang bash pero kung titignan nyo yung mga nasa roots, ibang beat dun, karaoke lang dinakaw din yun, di ba? May mga beat kasi na, yun nga, free for profit. Depende, may mga license na exclusive, non-exclusive. Depende kung ano yung may kita mong description ng beat na yun. Kaya, do your research, man. Di ba? Actually, medyo nakakatakot din yung mga royalty free na nakikita sa YouTube, ganyan. Kapag gagamitin siya for sariling kanta. Kasi merong mga royalty free na royalty free siya, pero royalty free siya sa ngayon kasi binebenta siya, nasa proseso siya ng pagbebenta. Kaya pwedeng mabenta yung ano na yon. Ang ko dun, kung magpapakulong ka lang sa takot mo, huwag ka na lang gumawa ng art mo kasi lahat naman yan may risk eh. Kahit anong gawin mo dyan, kahit nga sa labas ng ibang industry eh. Meron kang may kitang advantage at saka disadvantage eh. So, anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? May magawa ka o wala kang magawa? Parang ayun Siyempre, gumawa ako ng sarili ko, men! kung ang sinasabi ko man, kung wala ka pang kakayahan na katulad sa'yo na kaya mo mag-produce ng sarili mo, maghihintay ka na lang ba? Or kung ano yung kaya mo sa ngayon, ayun yung i-maximize mo. Parang ganun. Parang ayun, dun papasok yung pagiging practical na. Kung anong kaya mo sa ngayon, gawin mo. Kaysa gumawa ka lang dyan, umiyak ka lang dyan. Magreklamo ka lang. Diba? So, okay. Okay, katulad nito, yung sa M&M, saan kayo, ano yung like proseso nyo ng yung M&M na yun, yung, yung pangalawang version na. Yung pangalawang version na, ayun yung nakawento ko nga Kalasay na since para sa akin, ayun yung isa sa paborito ko, na kung ayoko naman siyang itapon na lang, edi i-remix natin siya, sabi ng isang producer na kausap ko nun. Kausap niya. I-remix na lang namin since gusto mo yan eh. Parang siya bahala. Tapos yung mga stems nun, safe na yan kasi nasa kanya na yan. Ilang taong ko na rin siyang nakakasama.
nakakatrabaho. Kaya, Kasama mo siya sa Yun. Wolf Bloods? hindi. Hindi, Parang hindi, ano lang hindi. siya. Wala pang Wolf Bloods nun. Siya na yung gumagawa ng ibang Okay, lyric okay. video ko nun. Hanggang sa beat. Siya na rin yung Mm. tumitira ng ibang beat ko, ganun. Mm. Mhm. So Yan. gumagawa talaga siya ng instrumentals ng Artist din siya at the same okay. time. Yan, ganun. Plug mo na So, siya. singit lang. Yeah, pwede din. Yeah, yun yung sabi ko, yeah. Mm. Kung pluggable ba o Oo. ano? Pluggable No. ba siya? Kung alam niyo gumawa ng baby ko si Kulot. Tapos, ayan, basta yun yung isa sa mga sikat niyang kanta na pumutok nung pandemic. Mm. Hanggang ngayon, yan, okay pa naman yung relationship namin sa pagpo-produce ng mga ibang kanta ko. Same pa naman sila ng page Ah, Mm. Mm. So sabi Yan. mo yung Eminem yung favorite mo. Na-curious ako sa'yo, ano yung favorite mong na-produce sa song? namin. Yeah. New or yeah. Siguro yung unang-una yung nasa mixtape na yung Hirap Pang Mahalin, nasa Players Confession mixtape. Tapos yung isa, yung Kung Ayaw Mo. Yun talaga Ayaw Mo. yun. Good Girl, Ayaw Mo? Yung Good Girl, sa ano yun? Yun yung sa akin naman. Sa akin naman na sa yung Yes. as akin. Ako Paborito good niya girl, sa'yo yun, favorite ko yung good girl, man. Yeah, ako, yeah. Yan. Yeah. Kung sa sarili ko, tumatak siya sa akin. Mm. Like, Mhm. sa Eminem, kay B. James siya pinaka so parang sa akin, si B. James tas yung Wolf. So, Mhm. para sa akin, tapos yung Wolf din, parang ganun. Mm. So, Good Girl yun sa kanya. yun yung pinaka nag-symbolize nun. Okay, ispatan yan. Yung part 2 nun, ilalabas din namin pag okay na. May part 2 na ng Good Girl na. There we go. May part yung- 2 yung good girl? Ano yun? Like, parang part 2 like sa story or dun sa, paanong, Parang ano bang tawag dito? Parang, siya, parang kadugtong lang din ng Good Girl na yan. Kasi, ano ba siya? Kailan ba natin na-release yun? Last year, 2024. Last year. Tapos naisipan namin siyang, parang trip ko lang kasing gumawa ng kanta na yun. Tapos sabi ko, okay to Napagtripan namin. So, eto, sige, Good Girl part 2 to. Parang yun. Parang ganun lang kami gumawa ng kanta na wala masyadong pressure sa concept. mhm. Siguro yung pinaka-pressure lang sa amin sa concept yun, to be a man. Kasi Yun. medyo siya social, siya Issues. So, social issues siya. Mhm. Parang yung pinaka-struggle pag usaping gano'n yung Lalaki, ganun. So ayun, spatan nyo daw yun. Spatan nyo yung lahat. Yeah. Pakinggan nyo, actually. Nasa pakinggan nyo Spotify yung mga lahat, right? Hindi, yung iba lang yun. Yung iba. Yung iba lang, yeah, gotcha. Pero lahat nasa YouTube, so Yeah. I recommend yung Good Girl. Favorite ko yun. I mean, to the point na download ko siya. Salamat. Kasi parang it's a Salamat, man. it's a really good song, man. Super na, I remember like kasi nirelease yun yung mga December or JT. something kasi. Hindi, January 2024. Ay, mga January, yeah. Bandang Kasi nag-OJT I tayo. remember yung, yeah. May kami, may big, meron kaming short film, like, yun yung final project namin for the year. I remember nag-edit kami nun ni Bunny. And Shoutout kay Bunny. Si sinabi Bunny niya na- talaga yung pinaka nasa likod ng ibang yeah, visuals. siya yung nag-visuals. Siya yung gawa ng visual side. Galing. So, doon ko siya first time narinig kasi sabi niya may bagong song daw. Tapos, sabi ko, wow, yung una ko pa siya nag-click agad eh. It's a really great song, yung lyrics and yung like, Parang 3 visually days, beat and everything. 3 days after, parang bilang simple beginning kami. Nasa, nag-i-start pa lang kami, nasa 1K na siya. Small victory, kung tawagin namin. yeah, for sure. Yeah, grabe. Mga Maganda 100 yung song. views nga lang sa YouTube, mahirap na eh. What more pa kayo na 1K views yung Para umabot sa kanta mo. Parang, syempre na flattered din tayo dan na ito yung mga bunga ng kahit pa paano pinag-irapan namin na kanta. Mm. Yeah. Ganun. Kaya thankful lang din kami sa mga maliliit na victory namin. Kasi, ano pa rin yun eh. Bunga pa rin yun ng step na ginagawa namin sa career namin. Yeah, man. Mhm. Parang ganun siya.
Good stuff, man. Yeah. Yeah. So, I guess parang, meron ka ba bang Aldous? Meron ka ba bang like parang remaining curiosities? Mga Actually, gusto ko lang i-commend to si James kasi yung, ito napag-usapan na namin either ni Sign or kasama si Jabez. Pero gusto ko i-commend si James sa consistency niya Salamat yun. mag-upload. Kasi, ang hirap nung ganon. Although napag-usapan natin to, James, dun sa call na nung nag-usap tayo. So sobrang like thankful din ako dun sa sinabi mo na kahit hindi mo magustuhan, baka kasi magustuhan ng ibang tao kaya ilabas mo. Solid yun, men. Solid yun. Solid na yun, na sentiment. Tsaka tandaan mo rin, progress beats perfection, man. Yeah, man. There we go, yeah. Progress pa rin yung huhubog ng craft mo. Yeah. Kasi kapag perfectionist ka, tipong, okay, ang dami mo naisip na idea sa kanta mo, pero pag hindi mo naman nalalabas, para sa akin, ano pa rin siya, sayang pa rin. Kasi, kung okay naman talaga ibang part niyan, pwedeng magustuhan pa rin siya ng makakapakinig niyan, hindi lang. Yeah. Ikaw, kasi kapag nilabas mo na siya, hindi na lang siya para sa sarili mo eh. Para na rin siya sa mga makakapakinig niyan eh. Parang ganun ba? Yan. I agree, yeah. Di ba may quote nga or something, hindi ko lang kung hindi to exact quote, pero like parang yung perfection is the enemy of art or something like that. Like it's just, Pwede rin, when gusto mo maging, let's say, perfectionist or yung angle na sinasabi ng quote na yun is parang something along the lines of pag gusto mong lahat is nasa standards mo, like parang gusto mo lahat polished to the point na like, as in, let's say, quote-unquote, yung perfect, na walang flaw. Like hindi na siya, wala nang lalabas doon kasi like wala nang perfect ever na like, let's say, art, kumbaga. So yung process ni James kind of just like, hindi what ba, I'm thinking of is ewan grinding, ko kung right? agree kayo dito, Sign Aldous. Yeah. Hindi ba, kapag ganun kayong artist, hindi ba parang patunay lang din yun na mas mataas talaga yung pride nyo? Kasi, Right, wait, yeah. kasi bilang artist, alam ko may mga kanya-kanya tayong pride, pero hindi ba mas mataas din yung pride ng ganun kasi hindi mo siya mapakawalan kasi takot ka ring mabasag yung ego mo o yung pride mo. Okay. Okay. Parang ganun. Kung kumpiyansa ka talaga sa pride na meron ka, kahit ilabas mo yan, basta alam mong ginawa mo yung pinakamakakaya mo, hindi ba't mas masarap yun? Yeah. Kasi hindi ka takot sa hindi ka takot sa ibang Yeah, comments. Ako like personally hindi ko nakikita ibang tao kasi more so yung akin. Yung issue ko like when it comes to like parang when creating. Satisfaction. Yun yung word, yeah. Kasi parang kumbaga like hangga't hindi siya lalabas hangga't parang hindi ako personally satisfied sa ginawa ko. Parang ganun. Pero meron ding may side of it na parang sometimes kailangan mo lang siyang ilabas out there, kailangan mo lang siyang isuka. Para at least alam mong may lumalabas. Kasi karamihan ng mga kaya ang daming mga gustong katulad na yung ginagawa natin ngayon kasi lahat tayo, yung creative people tayo, yung nakikita ko naman. Maraming tao kasi na parang gustong gumawa ng kanta, gustong magsulat ng libro, gustong gumawa ng pelikula. Marami silang gustong gawin, gustong magsayaw ganun. Pero hindi nila kayang gawin yung first step of doing Execute. it. Kasi nape-pressure sila dun sa like sa idea na parang, bago ko to gawin, kailangan meron muna ako tamang equipment, bibibula akong ganito. Kailangan alam ko muna yung steps. Ayaw nila puntahan yung unang step na like, just do it, just start. Simulan mo lang. I guess yun yung pinakamalaking hurdle ng karamihan. Isa naman kasi and sa minsan, pinakamahirap yun eh. Yung nagsisimula ka. Magsimula, exactly. Mahirap magsimula eh kasi parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Simula parang maliligaw-ligaw ka. Parang nag-overthink ka kung ano ba dapat dito? Ano bang pwede dito? Diba? Pero pag yung parang beauty nun man kasi sa iba ang pinakamahirap is starting, sa iba ang pinakamahirap yung sustaining. Oh, yun. Yes, yeah. Kasi sa iba madali lang simulan, pero sunod na struggle mo dyan, paano mo siya Anong next? ituloy-tuloy? Paano mo siya ma-maintain? Parang ganun. Parang paggawa ng pera, madali naman talaga gumawa ng pera eh. Pero pag-maintain ng Parang pera, mag-ipon. ang mahirap. Even sa gym, di ba sa gym? Pwede, okay, mag-gym na ako ngayong taon kasi New Year's resolution ko. Yan. Next month, wala na. February, wala na. Hindi, okay lang yan. Yeah, yung maintaining yung problema eh.
Kahit Yung, hindi gym, ah, kahit simpleng workout lang, home workout, di ba? Kaya, Madali naman. kudos Yeah, nga yeah. sa ano eh. Kaya nga kudos sa Midnight Crisis kasi nakikita ko si Sign tuwing Friday talaga. Yeah. Tinutuloy-tuloy niya. Blazing na Baka lang. sign yan. Pinapakilig ko lang si Sign. Sabi namin, No, I mean, gusto ko i-shoutout si Aldous, of course. Like, Mismo kasama kami din si dalawa yung Aldous like, dun, oo. yeah, kami dalawa yung like parang mostly at this point, kumbaga talaga nag-grind at this. So, hindi ko magagawa to like. De, medyo 50-50 at this point. i-uno for this reverse year. card ko si Sign dyan. I-uno Oh, reverse no. card ko si Sign dyan. Feeling ko talaga nadamay lang ako sa consistency ng Midnight Crisis. Pero dahil nagkaroon ako ng consistency dahil sa Midnight Crisis, ayoko rin umalis. Sarap magbulahan dito Kaya nga eh. Yun yung ano eh, like, na-feel ko na, okay, yung consistency ni Sign na magkaroon ng episode every Friday, yun yung para naging consistency ko na mag-edit ng audio every Tuesday, ganyan, o kaya Wednesday, Yeah, may ganyan. routine na, May right? routine, May routine na yes. kami ni Pero Aldous, dahil dun sa yeah. routine na yun, nagiging habit siya. Tapos, dun nagiging, ano siya, Habitual. doon siya nagiging parang consistent. Doon nagsa-start yung consistency. Aha. Tapos parang, dahil doon, ayun, parang naisip ko na, okay, nagiging second nature ko yung consistency sa Midnight Crisis dahil nahatak ako ni Sign dito. Tapos ayun, nakikita ko na sobrang positive ng epekto sa akin. Kaya dito rin ako hanggang I'm ngayon. glad. Kaya tinutulungan ko rin si Sign in any way that I can. Ayun. Yeah. Uno And reverse, I guys. appreciate yung help, man. Yung Uno reverse kayo, babalik ko kay Lasayon. I feel like, di ba, nag-connect. I feel like naghahawahan kayo ng productivity. Yeah, yeah. Na-feel ko yun, Tama, di ba? Kasi, yeah. parang same lang sa ginagawa namin. Parang sa inyo dalawa sa inspirasyon, sa paggawa ng music. Lagi kayo nagko-call up together. I feel like nahahawa kayo eh. Yeah. Na parang, Amazing. okay, ginagawa to Parang ni pasahan ng James, energy. edi gagawin ko rin. Ginagawa to ni Sahin, gagawin ko rin. Parang gano'n. Pero kung titingin ka sa labas namin, isipin ng iba, parang, nakaka-pressure naman yung ginagawa nila. Pero yun yung maganda dun eh. Kasi, nabubuo ang diamonds pag may pressure eh. Diba? Yeah, I agree. Parang, yun yung, eh. Ay, may pressure. Kailangan gawin ko to. Kailangan gawin. Wala kang choice eh. Diba? Nasa do or die situation ka eh. Nasa do or die situation ka eh. Okay. Sige, gawin mo to. Gawin mo yan. Literal Yeah. na ano. Or Kasi, else, kung manatili kang ganyan. yeah. Diba? Yes. Napag-usapan namin ni Aldous yung an episode or two ago, right? Yung the pressure of the deadline. Yeah. You know, kasi meron Ay, gagi, meron hindi yung ano, personal pre. projects. Hindi yung pinaka naging motivation ng mixtape na yun, yung Players Confession mixtape yun. yun. Parang, Okay. kapag hindi mo binigyan ng target date yung ibang project mo dyan, mapapending talaga yan eh. Yes. I know Hindi mo it. Yeah. mapupush yung sarili mo kasi. I know it. I Oh, feel diba? it. Yeah. Oo, diba? Gets ka namin, man. Alam namin yan. hindi mo Yan ang sakit mapupush ng yung mga deadline ano din eh. ako. May deadline. Yeah. Kasi- Basically, yun ang sakit ng creatives eh. No? Yeah. Pag nabigyan ng unlimited time, walang mapoproduce. Yeah. Pero Kunyari yung ano, pre? Generally speaking. Kunyari, EP kong ginawa, yung ibang kanta dun, before ko i-release yun, bago yung oras na i-release ko, nire-record ko pa yung ano eh, ad-lib nun eh. Yung iba, kunyari yung ano, yung Love and to Love EP, yung ibang kanta dun. Bago ko siya i-release ng hapon, di ba? Anong oras ka ba? Basta mga around 4 p.m. ko siya nire-release nung mga, every Friday din yun. Aha. So, umaga pa lang, nagre-record na ako ng ano, ng mga fillers, mga ad-lib. Grabe, 11th kasama yung hour mga manok. talaga. Like clutch na Oo. clutch. Hindi yung mga manok, Talaga. aso, ayun yung mga kalabang ko, batang nasa tabi ng basta bahay, ganun. Yan, ayun yung pinaka, ano nun. Dati nga yung mixtape namin, ang kalaban namin, lato-lato eh. Kung naranasin yung recording na yun, men. Ano? Mapapasabi ka na lang, metronome yun. Alam mo ba yun, Aldous? Yung alam mo yun. Nagiging resourceful na, no? Okay, ang ganda na yun, ha? Yeah. Pero since may pressure, kailangan gawin ko to kahit may lato-lato. Isipan ko na lang ng yeah. paraan, paano Hindi pong kakabili lang nung mic ko na to kasi 2 taon na rin to eh. Kakabili ko lang siya. Bininyagan siya ng pangalawang mixtape namin nung mixtape ano, namin. 2023. Tapos yun, kasabay nga lato-lato, bagyo. Bagyo. Kasi ang dami niya na rin pinagdaanan, Yes, men. mga ganyan. Pag may Singaw bagyo. ko. Singaw ako nun, yung ginagawa ng mixtape niya, singaw. Diba? Oo, yun. Yeah. Yung type ng ano. Pero, Mga fun At least- struggle. nung lumabas siya, yun naman yung kagandahan pag lumabas siya. Kita mo yung paghihirap mo
yung bunga ng pag-iingat. At saka, ito nga yun, naalala ko lang ngayon yung yung pera namin nandito sa YouTube, nandito yung mga pera namin. Kung papakinggan nyo nasa mga video namin. So, magkano na rin yun kung susumahin natin. Hindi na kasi sa bahay ko yun. Diba, no? Diba? Yeah. 100, hindi na kasi sa bahay ko yun. No? Hindi, okay. Pero yeah, may nabanggit si James kanina about actually ito gusto ko rin tanungin, like hindi lang para sa podcast pero para sa sarili ko din. Meron akong tanong para kay James, pero meron din akong tanong para kay Sion, pero magkaiba yung tanong, although medyo magkapareho. James, kailan dapat mag-adlib? Kasi hindi ako nag-adlib sa mga kanta ko, kaya feeling ko sobrang hubad nung mga kanta ko. Alam ko si Sion siguro yung makakasagot niya. Kasi ako, si Leo lang din yung tinatanong ko kasi mas more on rap ako hindi ako yung singing eh. Okay. Siguro sa akin, Okay, pakiramdam mo pa rin, pakinggan mo pa rin yung pakiramdam mo kasi music yan eh. Kapag may Kung ito butas, yung ganon? sinasabi ng, ano pre? Kapag may butas sa tunog, parang ganon? Kunyari, iba kasi, depende rin kasi sa type of music mo kasi iba-iba tayo ng kung magkaiba tayo ng genre. Minsan may mga kantang hindi na kailangan adliban, may mga kantang pwede mo pa rin adliban. Depende, kung pakinggan mo pa rin yung puso mo. Naisip ko lang na gumagawa ako ng mabagal na kanta tapos nag-a-adlib ako. Kasi di ba, kunyari sa mga pop, kaya yung iba dun, wala naman ng second voice, iba main vocals lang yung pinaka yung puhunan ano talaga. nila dun, di ba? Mhm. Parang ganun. Yung adlib nila, ando na yun sa sa main vocals nila eh. Iba naman yung recording kasi pag pop, alam ko, kapag yung chorus sa una, hindi yun yung gagamitin mo sa mga susunod na chorus kasi iibayin mo na yung babaliin mo na yung melody nun. Tama ba? Sayang, ikaw nga. Actually, ayun din. Si Sion? Yun din yung tanong ko kay Sion. Yung tanong ko naman kay Sion is, paano magkaroon nung, like, yung parang flavor, ganon. Kasi, napapansin ko kay Sion, merong mga parts na merong second voice, tas merong mga parts na wala. Merong parts na nag-harmonize siya. Meron ding parts na pinipili niyang hindi. Parang ganon. Like, kailan mo na-feel na dapat siyang lagyan, pati kailan mo na-feel na dapat wala? Kung susunod ka sa standards ng music talaga, sa simula, bawal mo siyang lagyan. Bawal mo siyang lagyan kasi nagsisimula pa lang. So, pag nilagyan mo na agad siya ng ingay, parang, wala nang abangan yung mga tao. Okay. Kung makikinig ka. Kung susunod tayo sa standards ng music talaga. Ilalagay mo lahat ng mga adlibs, fillers mo doon sa huling part na nung kanta. Or sa huling chorus na. Kung ilan man yung chorus mong yan. Kung susunod ka sa standard ng music. Kasi doon na parang, okay, climax na yun. Ito na yung inaabangan namin. Ano kayang lalagay niya dito? Ano kayang add-on lalagay niya dito? Ano kayang add-on lalagay niya sa ganito? Sa ganitong part. Ganun. Parang, doon sila kadalasan pinaka nag-aabang sa ad-lib mo sa dulo Kadalasan dulo yun Kasi sa simula, okay. Okay naman yung simula. Interesting. Maganda yung... Pampahatak pero muna. dapat interesting na rin yung boses na pakinggan din. Pag sa simula. Pero para sa akin, men, may naisip din ako ngayon na malaya yung music eh. Oo naman. Pwedeng Kasi maging minsan, experimental yung music eh. Kunyari, may nabuo ko ng fanbase. Kunyari ako, B. James na yan. Kahit nga hindi ko na i-edit yan, taasan ko lang yung volume ng vocals, papakinggan ka pa rin eh. Di ba? Kahit hindi mo lagyan ng EQ Naka-deep reverb. fry yung boses na. Basta raw lang. Kahit nga raw lang, hindi mo na i-mix eh. Basta may pangalan ka na tapos alam naman nilang yung mga content ng kanta mo, meron talagang puso. Di ba? Depende kung anong minsan nga, POV yung gagamitin nyo. Minsan nga, may mga ibang pangalan, may pangalan na, pero hindi na nila inaayos yung content nila May mga ganun Yeah. Diba? Kunyari kung mga sell-out artist, siguro yung iba sa kanila. Uy, spicy. Sell-out artist. Pangalan na, ano bang pangalan Pero niya? ganun. Para,
maiwasan, kumbaga. Malakas ba ang dugo ng Wolf Bloods ngayong gabi? Para Hindi, sabihin ko parang- ang pangalan niya. Depende Lalabas ba ang kasi QB? ang pinaka beauty ng mga sinasabi namin. Ang mahalaga hindi pare-parehas yung ibang atake kasi kapag pare-parehas na yung atake ng artist, ang boring niya ng pakinggan. At least meron kayong nakikitang ganitong perspective para pwede niyo siyang i-filter kung ano yung gagana sa inyo, kung ano yung pwede niyong makuha. Ayun yung gamitin niyo. Gamitin Parang nyo. ganun. Mhm. Kasi alam mo yung yung part na hindi mo pwedeng dapat eto na lahat sundin ng ano eh. Kunyari ito yung pananaw mo, dapat ayun na hindi lahat ganun. Kunyari kung eto man yung gusto mo sa music mo, since gusto mo, di gawin mo sa music mo. Di ba? Hindi mo siya pwedeng ipilit sa iba na dapat Idikta sa lahat. kayo din. Ah. Dapat meron kayo. Bahala kayo. Di ba? Okay. Yun lang There we naman, go. yun lang naman Yeah. yung naririnig ko sa ibang artist na meron kasing ganun na artist na okay, ang pangit ng naka-autotune kayo. Di ba? Autotune, ganyan. Pero kapag kinabit mo sa kanila yung autotune, hindi rin naman tumatalab. Di ba? Iwasan yung puro po na lang kasi kapag puro po na lang kayo, baka wala na kayong magawa sa buhay niya. Alam mo yun, masarap na yung kinakain namin sa hapunan. Kayo, pinupunan niyo pa rin yung ibang kanta namin, di ba? There we go. Yeah, there we go. So, yeah, grabe. Like, what a journey yung kayong dalawa. Wala akong words eh, kasi like gagasgas na eh. Yeah. Like, sobrang inspiring. Yun yung word eh. Ang inspiring nyo kasi like, even despite yung mga naging issue nyo behind the scenes, and of course, yung nagiging problema nyo talaga, yung external na problem nyo sa eyesight nyo, hindi kayo nananaig eh. Hindi kayo nayayanig. Tama ba yung words eh, sabi ko? Yes. Okay lang, friend. Parehas tayo nabubulong yan. Yeah. Like, kasi laban lang talaga ng laban eh. So, sobrang laking inspirasyon. Especially sa, hindi lang sa bilang individual, kundi parang bilang din, nagke-create ng music. Di ba? Like, parang hindi humaharang sa inyo para like tuloy-tuloy lang talaga Basta abangan nyo mga gumawa kaibigan. Si Aldous, inaaya ko na yan. Makasama ko sa isang kanta yan si Aldous. There we go. Yan ang pangarap. Gagawa kami niya, no? mumble rap. Yeah. Joke lang. Flashback. Alright. Pero yun, I guess yung final question here, ako baka magiging philosophical, I guess at this point nagiging brand na ng Midnight Crisis yung pagiging philosophical, is, tanong ko kay Sayon tsaka kay James, ba't kayo gumigising? Ano ang nagpapabangon sa inyo sa umaga? Para kanino Bakit ka ba bumabangon? bumabangon? Para kanino kayo bumabangon, basically? Teka lang, medyo... Sino una? Medyo Medyo yun ah. medyo parang offensive siya sa akin, pre. Teka. Minsan kasi tanghali na yung gising ko pag pag gabi na kaming natatapos sa trabaho eh. Kaya parang offensive siya pag sinabi ko Pero late na yung gumigising, di ba? Bumabangon ka pa rin, di ba? Wala na may Kanino ba specific yan? time na. At, Siguro para sa akin na kidding aside, ang pinaka-motivation ko ngayon yung mamahal ko sa buhay. At saka yung purpose ko. Ito yung purpose ko. Yeah, man. Yan. Yeah. Purpose. Yeah. Sayo. There we go. How about ikaw, Sayon? Sa akin, ganun din yung mga mahal ko sa buhay and yung about sa yung freedom na pwedeng ma-cater nitong ginagawa namin. Yeah. Yun. Good stuff. Kasi yun talagang pangarap ko dati pa maging magkaroon kami ng financial freedom talaga. Yun talaga yung pinaka end goal na end goal ko sa akin bilang sa akin na individual. Parang yun yung bukod sa goal ko sa Wolf na lalo pa kaming lumago. Lalo pang i-bless kami ni Most High. Diba? So, yun yung pangalan, yun yung end goal. Bakit ako gumigising? Ayaw mo maging end goal yun, no? Happy wife, happy life. Pwede rin. Yan. Pwede rin, no? Yan, isa rin yung sa namin inspirasyon pag Pwede. Yan, No? kasama din yun. Yeah. Kasama din yun. So, kailangan namin ng ibang sauce. Yeah. Yeah, for sure. Is the Yeah, spice sa most buhay, diba? Basically. powerful. Yan. Yeah.
Hindi, lahat naman tayo ginagawa natin to para sa pagmamahal sa sarili, pagmamahal Yeah. sa There we go. pamilya, Sa tao. pagmamahal sa significant Sa other, art. di ba? There we go. Malawak ang pag-ibig. Huwag nyo ikulong sa iisang konteksto. Lalim na na. Yan, basta ganun. Yeah. Yun siya. Pero, yeah. Ayun, totoo, yeah. And, yeah, gusto ko na mag-thank you sa inyo for giving us your time, kayong dalawa. Yeah. Salamat. Yeah, wala masabi ko. Actually, Maraming salamat ang dami for yung giving us your ang time. daming nuggets of wisdom yung na-drop sa na to, sa sa episode na to. So thank you Don. Good stuff. Yeah. Salamat, And a very salamat. unique perspective Yeah, talaga sa yeah, like art yes. and like sa very unique na life yun dalawa. So like, ano lang, laban lang kayo guys. Yun yun, lataka ako dyan. So ano yun, kakaiba ba talaga kami? Hindi ko din alam. Hindi ko rin alam eh. Baka nakakaiba lang talaga kaming creature Yeah. din. Built Siguro pag different. nakasama Yeah, namin, different, pag nakasama namin si Nicole, baka mas maging kakaiba kami. Pwede, no? Pwede. Shout out. Yan. Mukhang Joke lang. mukhang napaghalata ka na. Mukhang ano. Hindi. Siguro, Bias kasi isang Basta episode. gusto ko lang magkaroon ng masayang episode. Yun lang yun. Yeah. Oh, yeah. Kala ko gusto mo maging masaya eh. Hindi, masaya naman ako sa sarili ko, man. Pero, di ba, kung may magpapasaya sa'yo, di mas masaya yun. Kahit There we masaya ka go. na. Yeah, Yeah. there we go. Tama naman. Ang ganda ng ngiti ni Sain. Parang nakikita ko na si Sain eh. Yung ngiti niya eh. Yun eh. Ano, Parang nakikita ko anime na nakangiti eh. yung anime talaga. Nasabi mo yun sa akin dati, doon ako nagtataka sa'yo. Parang, sabi mo, parang akong voice over voice. Parang kung pwede sa Yun ang Pokemon. ano ko dun. Ganun. Tropa mo si Ash. Ganun. Pikachu, gamitin mo ang Thunder Ball. Parang ganun. Basta cute yan, man. Okay, sana praise yan, man. Tatanggapin ko siya sa compliment. Hindi, Okay, compliment kukunin ko siya talaga sa yun, man. Alam mo naman, hindi kita para, ano yun, man. Love kita Ay, eh. kinikilig naman ako, pre. Yeah. Baka, Yan. baka mapabilan pala ako sa Wolf Bloods, pre. Sama natin si Bunny. Tatlo tayo. Tanggalin natin si Leo. Ayun, si Aldous. Sama na rin. Lahat tayo. Sama si Aldous, no? Tayo, diba? One Yan. pack, diba? There we go. Pero yun, guys, thank you kayong dalawa. Thank you so much Salamat for din, man. being here. And, wala lang. More power to you. Kayong Kasi dalawa. sana din sa yeah, thank you Mate-Mate, guys. sana, And good luck sa future projects, man. sana abutin kayo ng ilang dekada. Kahit matanda ka na gusto kong masaksen yung magpo-podcast ka pa rin kahit ano ka na. 70s, senior ka na ganun. There we go. Yung Guess mo conversations, yeah. Guess mo Yeah, kami yun yung pag hinahabol ko. ano na kami, nasa 50s na kami ngayon. Tingnan natin yung pinagkaiba, no? Tingnan natin yung pinagkaiba, no? Yes, yun din yung goal ng podcast, right? Like parang you can look back on like sa Yeah, thoughts mo actually, kung sino yes. ka ba before. Ang galing din Basta na, di ba? kung So, siguro ito para sa ating lahat na kapag dumating man kayo sa parang nauubos na kayo bilang artist kayo, pwede naman kayo magpahinga, pero hindi kayo titigil. yes. Yeah. Yes. Lang yun, man. Ganun din Tama sa yun. midnight, man. Kunyari naboboring ka na, kapag wala nang magandang topic, yun, di ba? Imbitahan mo na kami ulit. Kaya talaga. Yeah. Oh, yun, no? Yeah, for sure. Pwede. No, lagi kayo welcome. I mean, welcome back nga, diba, James? So like, Salamat Yeah, din there sa we go. pakikinig sa aming Yeah. ibang pananaw. so, yes, sa mga tao dyan, thank you guys for listening. Subscribe sa YouTube or sa Spotify. Follow. Kung gusto yung mga faces namin, YouTube kung ayaw nyo. Ay, Spotify, bago of nga course. pala matapos yung Yeah, episodes. Yeah, Man, plug yun sa inyo. Yeah, yun din. Abangan niyo Pinaplug abangan din niyo namin yung susunod na mixtape namin, Love and Hustle mixtape. Yan. There we go. Ngayong Next. October Pero din for siya. now, Ah. yung mixtape nyo right now, ililink sa description below sa Yan, Spotify salamat, and sa man. YouTube. So kung curious kayo, pakinggan nyo lang, okay? It's really good, guys. Maraming Layers of Confession. marami kayong Mixtape. mapupulot dun sa... Yeah. Lalo na sa parating ngayong October, Love and Hustle mixtape, marami kayong diamante na makuha. May kita niyo dun si Loving B. Sa James. October. Yan. Yun. Okay, prepare. Hopefully, ewan ko, kailan ba ito i-release? Ngayong October, Mid-October. So, like, sana... Hindi, yung episode na to, I guess, so sana okay. sabay. Yeah, so, bandang mga 11 or 12, mga 10, 11, Siguro 12, mga basta gusto kong mauna yung Yeah. yung midnight para Midnight. siya yung number 1. Yeah. Yan. Marami pa Pero yun, Number 2 muna kami, yung muna yun, number 1 yung midnight. Yan. yeah. Yes, sir. Pero yun, yeah. There we go. Thank you guys so much for watching and or listening. Salamat. And thank you again, Zion and B. James for being here, and Aldous, of course. Yes. Thank you, And that's thank you. it.
tayo magbababay na, sabay-sabay. Sabay-sabay, good luck. Let's say goodbye. At paano ba kayo mag-sign off? Para B. James, Wolfbloods, aye. Let's go. Yeah. Ay. Yeah. Alright. Bye-bye. Bye. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Has Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.